Inflation o yung pong pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo mula noong Abril 2024 bumagal. Alamin natin kay Mean Corvera. Bumagal pa ang inflation o galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagsak na sa 1.4% ang inflation rate nitong Abril, mas mababa kumpara sa 1.8% na naitala noong March ngayong taon. Ayon kay National Statistician Yusek Dennis Mapa, malaking ambag sa pagbaba ng inflation ang pagbagsak ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bumaba rin ang presyo ng mga pagkain tulad ng gulay, bigas at cooking oil. Pero mas mabilis ang galaw ng presyo ng pagkain at serbisyo sa Metro Manila na naitala sa 2.4% kumpara sa iba pang rehiyon. Dahil yan sa pagtaas ng halaga ng kuryente at tubig. Ito na ang pinakamababang naitalang inflation rate mula noong November 2019. May mga factors tayo doon sa posibleng direksyon ng inflation natin sa mga susunod na buwan. Una, yung mga good news naman ay alam natin na yung pinakamataas na weight doon sa ating basket ay bigas. Ito ay talagang pababa na. Itong Abril 2025, ang ating inflation for rice ay nasa negative 10.9%. So malaking contribution ito doon sa pagbaba ng presyo ng overall na bilihin at serbisyo sa bansa. Nakatulong din yung pagbaba ng vegetables. Isa ito sa mga matataas din yung weight niya. Of course, slow down tayo doon sa fish. May mga items tayo na medyo tumaas tulad nung or mas mataas pa ang level. Una yung meat, particularly yung karne ng baboy, ito ay nasa 10.3% inflation pa, although this is slightly lower than 10.8% nung Marso. Kasama dito yung karne ng manok na bumaba na rin 9.7% nitong Abril. Compared sa 10.9% noong Marso. So itong dalawang particular items na to kasi malaki yung contribution nila doon sa meat and other parts of slaughtered land animals na may mga 6.4% na weight. So sila yung posibleng mag-contribute doon sa upward swing naman. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.